Geng, geng. Parang pag-arte lang, ha? So anyway, nag-enjoy ba? Yes! So syempre, ang topic ko naman ngayon ay to share and to inspire. Diba? Lahat ba gusto yumaman? Yes! Lahat ba gusto maging successful? Yes! So unang-una, kung gusto mong yumaman at maging successful, number one, dapat nasa business ka. Tama? Nasa negosyo ka. Okay, thank you Sir Bong. Milyong-milyong palakpak para kay Sir Bong. Yan. So kung gusto mong yumaman, dapat nasa negosyo ka. Kasi lahat ng yumayaman nasa business. Tama ba ako? Diba? Pero, bago ako naging entrepreneur, bago ako naging negosyante, magpapakilala muna ako. Okay ba sa inyo yun? Diba? Yes! Pero bago ako magpapakilala, shout out muna sa mga taga Jensan. Meron? O, mga taga Jensan, palakpakan naman natin. Mga taga Davao. Meron? Okay, mga taga Manila. Mga taga Laguna, mag-ingay! Yan. So, anyway, bago ako na-involve sa ganitong business, way back 14 years ago, ayan po ko. Yan. So, ayan. Yung naka-Doralite na yellow yan, ako yan. Bakit Doralite na yellow? Kasi pangarap ko yan eh. So, ang trabaho ko dyan dati sa Jensan, syempre farmer. Okay, so Bisaya po ako. Ang trabaho ko po sa Jensan ay magsaka. Diba? Yan yung magpalay. Sino marunong magpalay dito? Magtanim. Yan, magkopra. Ang uling sa amin, hindi kahoy, bao. Bagol sa Bisaya ba? Yan, bagol no. Palakpak mga Bisaya! Sa akin mga Bisaya! Puri na mga Bisaya! So kami lang nagkakaintindihan doon, no? So, ayan ako dati. Yan, 14 years ago. So, syempre kahit na ikaw ay taga-probinsya, ang mindset natin, di ba, pupunta ng Manila kasi ang pagyaman daw ay nasa Manila. Naniniwala ba kayo doon? Yes. So, ako naman, pumunta ng Manila. Pagdating sa Manila, eto naman po ako. Yan. Construction worker naman po ako dyan. Kasi bakit nagpunta ako ng Manila? Kasi pag umuwi yung mga kapwa ko Bisaya, from Manila to Jensan, parang ang gagwapo nila, parang ang puputi nila at ang kikinis nila. Yes. Tapos pag tinatanong ko, ano work nyo doon? Construction, sabi ko, sarap ng pakinggan. So, syempre ako, nangarap din ako, pumunta ako dito sa Manila. So pagdating ko sa Manila, nag-construction ako. Ang malupit niyan, syempre pag nasa Manila ka, hindi pala totoo yun na pag nasa Manila ka, yayaman ka. Kasi ang mga taga Manila, ang mindset nila, ang thinking nila, pupunta sila ng ibang bansa. Kasi ang pag-asenso daw, nasa ibang bansa. Tama o tama? Ang malupit niyan, lahat ng nasa ibang bansa, ang pangarap pupunta ng Pilipinas. Kasi ang pag-asenso daw, nasa Pilipinas. Ngayon, nasaan ba talaga ang pag-asenso? Nasaan ba talaga ang pag-asenso, ang pagyaman? So today, isi-share ko sa inyo, di ba? 100% natural, walang halong chemical. Isi-share ko sa inyo from nag-start ako, sino ako dati, isi-share ko sa inyo lahat. Kasi naniniwala ako lahat tayo pare-parehas anak ng Diyos. Yes! Tao ka ba? Yes! Tao ba ako? Yes! Magkapatid ba tayo? Yes! Pag nilaslas ko ba, isa ba dugo natin? Yes! So ibig sabihin, kung isa ang Diyos Ama natin, di ba? Kung yayaman ako dito dahil magkapatid tayo, ibig sabihin, yayaman din kayo. Yes! Kaya lang, sige, palakpak. Kaya lang, kung gusto mo talagang yumaman, dapat papasok ka talaga sa pagbibusiness. And ang Easy, isa sa pinakamagandang kumpanya dito sa buong Pilipinas. 18 years na, 25,000 na po ang na-create na milyonaryo. Di ba? Na Book of Guinness Record tayo. So maganda, may sistema, may programa, proven and tested na. Di ba? Pag pumasok ka, sino mga first time? Sino pa? Madami. So palakpakan naman natin yung mga first time. Pag pumasok ka, agad-agad, meron ka ng 4 na negosyo. Di ba? Meron kang Bibo, may sarili kang bangko na lahat ng transaction pag dumaan sa Bibo mo, meron kang kita. Di ba?
Papakita ko yung account ko ngayon dahil Vivo, diba? Ay, shit. Pagulat ako. Ay! So maganda pag may Vivo ka kasi lahat ng bangko dito sa Pilipinas, parang Vivo, pag itatransfer mo ang pera doon, may kita ka. Para siyang GCash. Kung ano nagagawa ng GCash, kayang-kayang gawin ng Vivo. So maganda niyan, nandito na siya sa eSIM. Basta kung first time ka, ang pinaka-advice ko lang sa'yo, first start. Huwag ka na mag-isip kasi eventually, habang gagawin mo yung business, matututunan mo siya. Okay ba tayo doon? Yes! So eto na, ayan. So, construction worker po ako. Ayan. Medyo nag-level up na. So, from farmers, tapos naging construction worker. So, binibili na akong shades niya. Nagle-level up din tayo. Di ba? So, dahil nanawa, di ba, syempre, andun din yung masipag, matyaga, ginagalingan mo din. Kaya lang, di ba, sabi ko nga, bubuhat ka ng hollow blocks, bubuhat ka ng semento, sako, buhangin, paghahaluin mo, iakyat mo sa third floor, fourth floor, di ba, para iserve mo dun sa mason mo, hahaluin mo, di ba? So nakakapagod, masipag, matyaga, nagpupuyat, pero sabi ko, yung buhay ko ganun pa din. Di ba? So nag-iba na naman ako, nag-level up ulit. Yan. So nag-level up, eto naman ako. Yan. Dito naman po, truck driver ako dyan. Yung Jarvin o yung automatic center. Yung kay Henry C, yan yung pinaka una-unang business niya. Okay? So driver ako dyan, gumigising ng umaga, nagpupuyat, nagsisipag, pero parang ganun pa rin yung buhay, hindi nakakausad, hindi rin nakakaabante, paulit-ulit lang. Di ba? Hanggang sa nanawa ulit, di ba? So dito naman, from truck, jeep, nag-family driver naman ako. So family driver, kaya lang sa pag-family driver nga, may sweldo ako ng 10,000, kaya lang gigising ako ng 2 a.m., 3 a.m., kasi stay na ko eh. So nakakapagod. So habang tumatagal, di ba, tumatanda, parang sabi ko yung buhay ko ganun pa rin. So maganda nito, na-involved ako sa ganitong business way back 2010. So nakapag-invite po sa akin ng isang PNP, police po siya. Sabi niya, yayaman daw kami. And ang good news, after 4 months, yung police nawala. Pero sabi niya nga, dahil nga yayaman kami, gaganda daw ang buhay namin, siya mismo na lumalabas sa bibig niya na yayaman kami. Ako naniniwala sa sinasabi niya. Pero siya mismo na naglalabas sa bibig niya na yayaman kami, hindi siya naniniwala. Kaya ako ngayon, very successful siya, police pa din. Kaya lahat ng, sabi ko, lahat tayo dito may chance yumaman. Diba? Ang pinakamaganda lang, since kung first time ka, gawin mo talaga siya tuloy-tuloy. I-enjoy mo lang kasi syempre, kung part-time mo itong gagawin, mag-out ka eh. Diba? Tapos gagawin mo to, magdadala ka, especially gagawin na natin to. Halos araw-araw na may ganito ng gathering dito. So wala ka nang ibang gagawin, dadalhin, uupo na lang. Kami mag-share, kami mangi-inspire. Ang gagawin mo na lang, dadalhin dyan. Okay? And, ayan po ako nung nagsisimula. Ayan. So, palakpakan naman. Ito yung muna akong hawak na pay-in. Yan, nanginginig-ginig pa ako dyan. Yan. Diba? Kita mo, nakatingin na ako sa pera. Diba? Tapos dito, umaattend ako ng mga events. Mag-isa lang ako. Ang meron ako dyan, dreams, pangarap lang. Ayan. So, ang meron lang talaga ako, nagiging masaya lang ako habang ginagawa ko yung business na kahit mag-isa ako, sabi ko gagawin at gagawin ko din itong business na to. Kaya ikaw kung mag-isa ka lang, okay lang yan. Kasi bakit? Darating ang time, lalaki at lalaki ka din. Di ba? So, ayan, nag-start ako, flyers. Dati kasi, habang ginagawa namin yung business, wala pang online. Di ba? Kahit nga Friendster nun, hindi ako marunong eh. Kaya ang ginagawa ko, gigising ako ng madaling araw, 4 a.m. Yung kasabayan ko, si Coach Don Bade. Halos kasabayan ko yun na mamlayers kami dyan. Kami nag-o-open ng Robinson, kami din nagsasara. Yung power dyan, yung water na... Basta ganun kami kalupit. Lahat talagang nilalabanan namin kasi bakit may pangarap kami. Ikaw ba may pangarap ka ba? Yes! Kung may pangarap ka, etong easy ay para sa'yo. Diba? So, yan. Ayun naman ako, nagkaroon na ng mga leaders. Eto. Yan.
Unti-unti, may nawawala, may dumidiretso, pero ako tumuloy lang. Hanggang sa, ayan, kakaadan ko ng mga seminar dito sa head office, nakikilala ko yung mga may-ari. So nagpapapicture ako, sila yung mga inspiration ko. Kasi bakit? Dati kasi, ang ginagawa ko lang, araw-araw lang ako, paulit-ulit lang akong uma-attend dito. Kaya after 4 months, 5 months, 6 months, natutunan ko kaagad yung business. Hindi kasi katulad ngayon di ba, medyo mabagal yung evolution. Pero kami dati talagang attend kami ng attend. Kasi bakit? Gusto namin yumaman gusto namin matutunan yung business. Kaya kayo, nagdala o first time, kung gusto mo din yumaman, wala kang ibang gagawin kundi ituloy at ituloy mo lang, di ba? So, ayan po, yan naman yung na-hit ko yung first million ko noong 2014. So, bakit may mga kasabayan akong pulis dyan? Yan, mga kasabayan, puro mga crossline ko yung mga yan. And tinuloy ko yung business yan, eto na. Nakakapag-travel na ng iba-ibang country. Nakapag-balisin. Eto, pumasok po ako sa top 20. 2 beses po akong pumasok sa top 20. Diba? Nang hindi ko naman pinangarap na mag-top 20. Diba, kahit nga mag-travel, hindi ko pangarap yan Kaya lang, dito sa EC, kahit hindi mo pangarap, basta ginawa mo yung business, ibibigay at ibibigay sa'yo. Diba? So, ayan, nakapag-travel tayo. Ayan, Hong Kong. Sino gusto ng Hong Kong? Ako, 7 beses na ako dyan. Next month, Hong Kong na naman. Sawang-sawa na sa Hong Kong Diba? So, kung gusto niyo ang travel, diba, i-enjoy yung buong mundo para ma-experience, mag-easy ka kasi ang ganda ng sistema. Hindi pinag-uusapan dito, degree, may tinapos, o may tinapos ka, matalino ka, cum laude ka, bata, matanda. Basta dito, willing kang gawin yung business, kahit matanda ka, hindi ka sasantuin ng sistema. Kasi ang magaling po ay sistema. Kaya kahit ako, hindi po ako nakapag-eskwela, di ba, Bisaya, dumayo, nagsubok, nag-try, yumaman dito. Di ba? So ano ba? Ayan, nakapag-travel tayo ng Balisin. Yan, ang ganda dyan sa Balisin. So maganda dyan, free. Pumunta ako dyan, free ng company. Ano pa? Vietnam, Macau. So ang dami ko ng travel, halos 17 country. Naikot ko na dito nang dahil sa isip. Diba? Maldives, yan, Maldives. Pangarap ng mga European, pangarap ng mga puti. Yan, minsan hindi sumagi sa isip ko yung Maldives na yan. Hindi yan sumagi sa isip ko. Kaya lang, dahil binigay ng company, libre, nakapunta po ako ng Maldives. Diba? I-google nyo na lang po. Napakalupit niyan. Ano pa yan? Sa Cambodia. Tapos, Indonesia. Taiwan. Yan, pumunta kami Taipei. Sumakay kaming bulletproof train from Taipei to Nanggam. Diba? So, maganda kasi, sabi ko nga sa iyo, hindi ko naman pangarap yung mga yan, pero dahil nga sa easy, dahil nasa business ka, kahit hindi mo pangarap, makukuha at makukuha mo. Diba? So, ayan, nakapag-jeju na rin. O, sino gusto pumunta ng Korea? Taas ang kamay! Hindi ko rin pangarap yan. Ni minsan hindi yan sumagi sa isip ko. Kaya lang, dahil sa isip, libre, nakapunta po tayo ng Korea. Gusto nyo ba yung mag-travel na mag-travel? Yes! Sabihin ko sa'yo, ang sarap pag nasa easy ka. So maganda ngayon dahil nasa online na tayo, ang dali nang gawin ng business. Kasi kami dati, talagang gigising pa kami ng umaga. Ako nakikisaksak pa ako ng SIM card para ma-text ko yung kausap ko. Namamlayers ako para may makausap ako, may madala ako dito sa head office. Ganon kami dati mag-prospect. Ganon kami mag-invite. Kasi bakit? Kailangan mong isigaw yung business mo sa buong mundo. Dahil nga offline, di ba, hindi pa namin alam yung Facebook, lalabas kami ng hub at pupunta kami sa mga pedestrian sa mall at doon nag-aabot kami ng flyers para makamarket kami ng tao para may madala kami dito. Ngayon, maganda kasi bakit? Pagising mo, may Facebook ka, mag-post ka lang, mamaya-maya may mag-inquire na. Maganda o napakaganda? Napakabilis na pong yumaman ngayon. Ang mga artista nga nag-o-online na, mga entrepreneur nga, mga business nag-o-online na. So, ang sabayin natin, online na din tayo. Okay ba yan? Yes. Yan, ano pa? Yan, Thailand. Hindi ko rin pangarap yan.
Kaya lang, dahil sa easy, ayan, nakapunta po tayong Thailand. Ayan naman yung mga bikes ko. Kasi dati, ang pangarap ko lang po yung XRM. Diba? Pero dahil sa easy, lahat po yan, puro 400cc. Kahit scooter yan, 400cc yan. Diba? So, iniikot ko po buong Pilipinas. Nagpapagudpod ako, Apari, Baguio, Bicol, gamit niyang motor na yan. Kasi bakit? Ini-enjoy ko yung life eh. So maganda, kung gusto mo rin maging successful, magkaroon din ng mga ganito, ang gawin mo, seryosohin mo tong easy. Kasi ang ganda ng sistema. 18 years na, proven and tested na, ang dami ng yumaman. Ikaw na ang next. Yes! Okay. Ano pa? Ayan, yan naman yung mga sasakyan ko. Diba? First car ko ito, 2014. Nabili ko yan sa halagang 70,000. Kasi bakit? Pinandown ko lang. Nabili ko yan second hand sa lupa sa tao. Tapos tinuloy ko, nakabili ako, Montero, tinuloy ko. Yan, Pajero. Alam niyo naman Pajero sa Pilipinas. Diba? Pag naka-Pajero ka dito sa Pilipinas, ibang level na, diba? Pero yung Pajero na yan, nilalagyan ko ng bahay yan sa taas. Pinanlalaro ko yun sa Sambales. Ang lalaki ng mga gulong yan, sinaset up ko may tent yan sa taas. Tapos yung mama ko na 80 years old na, pupunta kami ng Sagada. Kasi ito may bahay ito. Ito, bahay yan. Yung tent, yun yung uso kasi ngayon eh. Diba? So, yan, Pajero. Tapos nung birthday ko, noong 2020, yan, bumili po ako ng Subaru na sports car, brand new. Tapos last lang, nagsawa ako, binenta ko ng 1,000,000, pinatayo ko naman ng building dito sa may Fairview sa parents ko naman. So 4 na palapag yun, 6 na butas yun, lahat kumikita. At lahat ng kita, binibigay ko sa nanay ko. Sarap, di ba? Gusto nyo ba yung gano'n? Yes! Yung nanay ko, 80 na, uugod-ugod na, ayaw pang mawala kasi bakit ang daming cash eh. Ilang beses lang na-operahan. Diba? Nakakagaling po ang cash. Cash is key. Kaya dapat hatawin nyo tong business na to para makabawi kayo sa mga magulang nyo. Okay ba yun? Yan. Ito naman, yan, pick up. Ito sa Bicol to. Yan, nilagyan ko rin ng tent, oh. Diba? Kaya ang ginagawa ko talaga, wala na. Maglustay ng pera. Nakaraang buwan, bumili po ako, big bike ulit. Diba? Gusto niyo ba yung ganon? Yes! Ang sarap po talaga na may pera. Pero hindi nyo alam kung paano ko nag-start. May dinaanan din ako, ups and down din. Umiyak din, lumuhod din, paayaw na rin. Pero kailangan natin i-accept, tanggapin lahat ng mga dinadaanan natin. Diba? Yes! Kasi normally, lahat naman tayo, parang lahat naman na leader eh, oh. Iilan lang yung first time, di ba? So, ayan. Bumili po ako ng van para naman sa grupo. And ilang kami kanina dyan, nasakay ko yung mga yan, no? Nasa 20 kami, nakaban kami. So maganda ba yung ganon? Yes! Yung tipong ang goal mo naman, payamanin din yung mga taong naniniwala sa'yo. Yes! Na dati ikaw, parang duda ka, nagayaman ba talaga ako dito? Pero alam mo ba, magtuloy-tuloy ka lang, yung belief system mo tataas. At masanay ka na lang ng masanay sa ugali kung paano yumaman. Ako hindi ko naman yan alam dati. Yung mag-invest, magpaikot ng pera. Kasi ang mindset ko dati, mag-ipon eh. Trabaho, mag-ipon. Yun yung mindset ko. Hindi ko yan alam. Mag-invest, magpaikot, maglabas. Hindi ko yan alam. Pero dahil sa business na to, dahil sa easy, natuto po ako kung paano magpalaki ng pera. Yung pera na nagtatrabaho para kumita ka ng pera. Gusto niyo ba yung ganon? Yes! Guys, ang easy stepping stone mo to. Diba? Lahat nag-start lang ako sa pagsubok at pag-try. Kung nagawa ng isang Bisaya, jeepney driver, hindi naman nakapag-eskwela, how much kayo pa? Tama? Na wala din naman ako kakilala dito eh. Hindi ka mag-anak nga, walang naniwala eh. Meron isa, after 8 years pa. Diba, imaginein mo yun? Tapos kapatid ko after 4 years pa. Diba? Pero ako, sabi ko, talagang gagawin ko to kasi bakit nakita ko, yayaman ako.
Diba? So dapat kayo ganun din, di ba? O, ayan. Naalala niyo yung picture sa Tagaytay kasi gustong-gusto kong tumira doon. Last year, nag-rent po ako doon, SMDC. 1 taon po akong tumira doon, pinagtripang ko lang. Ayan, sa Tagaytay po yan. Kasi in-experience ko lang kung ano ba talaga yung klima doon. Ang ganda po talaga kasi pagbukas mo ng kortina, pumapasok yung bugs. Tapos kakapi ka. Live-in coffee. Sarap. Iba pag nasa Tagaytay ka. Kaya lang, syempre, pag nasa Tagaytay ka, hindi talaga siya tambayan. Dapat doon meron kang yung pampaapoy sa bahay. Kasi lahat ng mga shoes ko doon nasira. 2 drone ko doon sira. Kasi nagmo-moist doon. Yung kape, pag ilagay mong ganyan, pag angat mo, meron na siyang tubig. So, pag tumira kayo doon, magpapagawa kayo ng sarili nyong apoy. Maglalaro tayo sa apoy. Sarap, tumira ako niyan, SMDC yan. Ayan, ito. Harap yan mismo ng Sky Ranch. Sino alam ng Sky Ranch? Yan, dyan po yan. Tapos ito, experience namin, nagyayati po kami. Yan, o mga Bisaya, ang laro natin, Shatong o Bitiw. Tama o tama? Tama. Nung nagkapera ako, bumili akong golf club, nag-golf po ako. Ano yung gumagano? Yung mga pang-marina. Kasi dati Shatong ato. Mga Bisaya, tama. Tama. Ang galing ko din ganyan. Kawawa siya eh. Ngayon, golf po nilalaro ko, yung mga ganun pa ko. Tapos, yung hips mo, suswing ka ng ganyan. Sarap. Tapos, may nagda-drive sa'yo, may golfer ka, may nag-aabot ng towel, tubig. Tapos, pwede kang mamili yung maganda. Para ganado sa buhay, di ba? Pero hindi niya alam, Rodelia ako. Pag mga ganito na, medyo madilim-dilim, bumibigay na tayo. Sabi ni Coach Bong, sabi niya daw, Rodel, ang pangalan ko po talaga pag-araw, Rodolfo. Hindi, kailangan din pala magpatawa, no? So, ito. Ayan, nag-go. Tapos, ito naman, na-invite kami dyan ng presidente natin, si Doc Ed Cabantog, ng CEO. So, ayan. So, way back 2012, ito yung grupo. Hindi ko rin alam to kasi hindi ako marunong mag-NDO. Hindi ako marunong mag-training dyan. Ang alam lang namin, maghakot, magpa-pay-in. Yun lang yung alam namin. Hindi ko alam yung keeping, yung mindset. Dapat positive, wala akong ganyan. Basta hakot. Kami dito nila Kim. Andyan yung grupo ni Coach Kim sa may Primatech. Basta yung accent ko, hakot lang kami ng hakot. Kaya hindi ko namamalayan, dumadami grupo nawawala din kasi hindi ko alam kung paano mag-keeping. Pero maganda, dahil umatay na ako ng umatay ng mga gathering, ng mga seminar na ganito, mas natuto, mas nag-level up. Kaya dapat kung gusto mong matuto, attend ka ng attend. Ito maganda. Lahat ng mga to, may bumitiw, di ba? May umayaw, may nag-quit, may tumuloy. Ang maganda po, lahat ng tumuloy, ito po sila. Wow! Ayan po sila. 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 Ay, nanay ko na yan. Yan, nakita yung Pajero yun, oh. Nagsasagada kami. Ito nanay ko. Wow. Sabi ko, Mama, wala ka na. Sabi niya, iyoko. Hindi tayo, madami pa tayong pera. Ito, ugod-ugod sa bahay, may oxygen. Huwag mo ako sanayin mag-oxygen para malakas pa ako. Pamatumba-tumba na eh. Ayaw ko kung may video dito, makikita nyo siya. Kasi, nung paglabas ko ng sports car noong 2020, birthday ko yun, sinama ko si parents ko. Gusto nyo ba yung ganon? Yes! Sarap. Ito naman yung anak ko. Nakachamba!
Nakachapa, dalawang panganay! Dalawang Basta yun yung anak ko, kasi ako dati hindi ako nakapag-eskwela, hindi po ako nakapag-aral, di ba? Kasi nga, sa probinsya, pangarap ko nga lang nun yung Doralite na yellow. Di ba? Ngayon, nung may pera ako, may anak po ako, nag-aaral yan sa Adventist University School. May school bus. Pero sinasanay ko, minsan pag sinusundo ng school bus, minsan nag-jeep kami, nagta-tricycle kami. Sinasanay ko siya, minsan nag-walk kami kasi tinitraining ko na siya. Ngayon, ang lupit, ang galing mag-English. Ini-English nga ako minsan di ko na maintindihan So ayan, kasi bakit? Kung hindi ko nagawa sa sarili ko dahil may anak ako, gagawin ko. So ayan siya. Diba? Gusto niyo ba yung ganon? Yes! Masarap ba yung ganon? Yes! Sarap, diba? Ay, eto, baka mag-play. Ayan po, sa amin yan, andyan mama ko, play natin. Pwede ba i-play? Ay, ayaw mag-play. Okay na. So kung ayaw mag-play, meron pa akong YouTube, Rock New Day, pwede niyong panoorin yun. Lahat yun 100%, hindi script yun. Lahat yun, yung video na ginawa ko doon, lahat yun on the spot ginagawa ko. So yung video na yun, yung nanay ko may video ko doon. Para kung ikaw gusto mo makabawi sa parents mo, baka isa ako sa maging inspiration mo. Yes. Tapos mag-subscribe ka na din. Diba? So, ayan, thank you sa yan, mga kasama ko to. Ito yung mga kasabayan ko dati. Yan, halos lahat kami talaga nag-start yan, zero. Pero lahat yung mga yan, lahat yan nakikita mo, lahat yan, pasok lahat yan sa top 500. Yan. Tapos, ayan, syempre sa mga training team, yan kila Apmay, isa rin sa mga nagtuturo sa atin, nagko-coach at nagbibigay ng travel. Ngayon may travel kami next 2025, I think January. So thank you Apmay. Yan sila Joseph Lim, yan si Upline Saro. Yan mga kaibigan natin sa pagbi-business, nagsisimula tayo. Yan si Rico, si JC. Tapos naman yung mga may-ari. Yan kasama ko pa nga si Sir FM sa Maldives. Yan. So ayun, tapos na po yung share ko. So, sa akin lang, hindi ako kayo ng tips, di ba? Kung gusto nyong yumaman at maging successful, dapat may idol kang mayaman. Okay? Ano ulit? May idol kang mayaman. Pangalawa, yung ginagawa ng mayayaman, dapat ginagawa mo. Tama? Tapos pangatlo, yung pinupuntahan ng mayayaman, puntahan mo. Tama? And syempre dapat kung ano yung ginagawa ng mayayaman, dapat ginagawa mo. And syempre, last pang lima, dapat nasa business ka. Yes! Diba? Kung gusto mong imaman, yun lang ang pinakasikreto, yung lima na yon. And hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Kasama ko nga sila, nagtatanong ako kung paano pa. Syempre, kailangan natin nagle-level up araw-araw. Diba? Kasi ang mundo, hindi yan tumitigil eh. Diba? So dapat hindi rin tayo tumigil mag-aral, diba? Pumasok sa mga ganitong venture para 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, kayo naman yung yayaman. Diba? Kaya maraming pong salamat sa mga first time.